Nag-umpisa na nga ang Paris Olympics at naging sentro dito sa usapan itong Team USA. Makikita naman sa roster na ito kung gaano kalakas, halos mga superstar ang nagtipon dito para sa Team USA. Samantala 3 Boston Celtics ang naglalaro para sa Team USA sa Paris Olympics. Si Jaylen Brown ang itinuturing na pangalawang pinakamahusay na manlalaro ng koponan, ngunit wala o hindi nakalaro sa Team USA. Mukhang hindi gaanong kaunti noong una nang inihayag ang mga roster, kinailangan ng star-studded group na gumawa ng cut sa isang lugar ng lahat na sina LeBron James, Stephen Curry at Kevin Durant ay nakakagulat na pumayag na maglaro kasunod ng pagkabigo sa 2023 World Cup. Si Jason Tatum at si Jrue Holiday ang napabilang na maglaro para sa Team USA, malamang na mas mababa ang ranggo ni Jrue Holiday sa lahat ng manlalaro ng NBA kaysa kay Jaylen Brown, ngunit ang kanyang stellar play para sa Team USA sa Tokyo noong 2020 Olympics at ang kanyang specialist skill set bilang isang defensive ace ay naging natural na pumili sa kanya. Ngunit nang umatras si Kawhi Leonard dahil sa isang isyu sa tuhod, lumitaw si Brown sa ibabaw upang maging isang malinaw na kandidato upang palitan si Kawhi. Siya ay gumaganap ng parehong posisyon bilang Leonard at nagbabahagi ng mga katulad na pisikal na dimensyon sa laro. Siya ay nakakuha sa kanyang unang NBA championship at isang maaasahan na all-star caliber player. Naglaro pa siya para sa Team USA noong 2019 World Cup. Ang Team USA ay hindi nakakuha ng medalya sa tournament na iyon, ngunit ang pagganap ni Brown ay naging mahusay. Gayunpaman, sa huli, pinili ng Team USA ang Boston teammate ni Brown na si Derek White upang palitan si Leonard. Mukhang hindi iyon masyadong tinanggap ni Brown nang lumabas ang balita, nagsimula siyang mag-tweet at itinuro niya ang kanyang galit sa Nike, ang tagagawa ng mga uniforme ng Team USA. Si Derek White, sa bisa ng kanyang karanasan bilang point guard, ay ang superior playmaker, mas mahusay siyang bumaril mula sa 3-point range noong nakaraang season. At nakamit niya ang all-defense na parangal ng dalawang magkasunod na season. Si Jaylen Brown naman ay hindi pa nakagawa ng all-defense team, hindi pa naman nakagawa si White ng all-star team, kumpara kay Brown. Sa ngayon hindi pa natin alam ang ibang dahilan kung bakit si Derek White ang pinili ng Team USA kumpara kay Jaylen Brown na kahit nakasungkit ito ng Finals MVP ay hindi pa rin pinili. Nakikita nga ng Golden State Warriors ang mga laro ng kanilang mga Rocky noon at tila nakikita nila na maging pakinabang ito para sa susunod. Mula sa pinakamagagandang season ng kanilang mga batang karera, sina Jonathan Kuminga at Moses Moody ay karapat-dapat na pumirma ng mga pangmatagalang extension sa Golden State Warriors ngayong offseason. Sinabi ng General Manager ng Warriors na si Mike Dunleavy Jr. sa mga mamamahayag noong Biyernes na nais ng koponan na gumawa ng mga bagong kontrata para sa parehong mga manlalaro na ito. Malaki ang pagtingin ng Warriors para sa batang manlalaro na ito dahil sa magandang laro nito. Lumaki si Kuminga bilang manlalaro na inaasahan ng Golden State, napili siya noon bilang number 7 overall pick sa 2021 draft. Ngayon nag-average si Kuminga ng 18.9 points sa 54.2% shooting at 5.4 rebounds kada laro sa kanyang huling 40 appearances. Kwalipikado siyang pumirma ng 5 taong extension na nagkakahalaga ng hanggang $224 million ngayong offseason. Ang isang extension ay ibibigay para kay Moses Moody, maaaring ituloy ng kampo ni Moody ang isang deal sa hanay na merong $11 o $13 million bawat season. Si Moody ang number 14 pick sa 2021 draft, na nag-average ng mga career high sa scoring na 8.1 points at 3.0 rebounds bawat laro sa 66 na pagpapakita noong nakaraang season.